Magandang buhay mga kaani, na ito na naman si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa ating mga manonood at sa mga kasama po nating mga magsasaka. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung pagpili ng binhi. So ito po kasi yung kalimitan na nakikita ko ng mga katanungan ng ating mga magsasaka. Ano ba yung maganda sa dry season? Ano ba yung maganda sa wet season? Yan, mga ganyan. Pero sa pagtingin ko po, wala naman ng problema yun kung alin po ba, kung yung dry or wet, parehas lang po yan. Ang dapat po nating malaman is ano yung applicable na variety doon po sa inyong lugar. Dahil dito po sa bansa natin, iba't iba po ang topografiya ng ating mga palayan. So mamaya iisa-isahin po natin yan. So baka makita nyo rin ano ba yung variety na bagay po dun sa lugar ninyo. So dito po sa pag-usapan po natin na tungkol sa binhi, ito po ay yung mga na-release ng National Seed Quality Control Services o yung NSQCS. Ito po isang sangay ng Department of Agriculture na nagsisiguro na may kalidad ang ating mga binhi na gagamitin. So sila po yung nagre-release ng mga tag ng mga seeds natin na tinatanim. So hindi pa ho rito kasama yung pinroduce naman ng mga private companies, lalo na yung mga hybrid seeds. Pero itong mga hybrid seeds na to, pwede rin po itong magkameron ng number o galing sa NSQCS, yung ma-release nila ng number para ma-account na ito po ay dumaan sa approval ng National Seed Quality Control Services. So yun, simulan na po natin. So ang PhilRice po ay isang attached agency ng Department of Agriculture, at ang PhilRice po sila po yung inatasan ng ating pamahalaan na magsiguro na tayo po mga Pilipino ay may sapat na kakainin na kanin. Kaya naman po ang PhilRice ay naglabas ng isang parang pinakambibliya nating magsasaka. Ito ay isang sistema kung saan maganda kung susundin nating mga magsasaka sapagkat nakapaloob na po dito ang buong production process, at ito nga pong production process na ito ay buhat sa pagputok ng binhi hanggang sa maiimbak natin yung palay. So meron na po silang sistema na ginawa. So titingnan na lang po natin, obserbahan, gagayahin kung applicable sa atin at pwede nating baguhin. So ang sinasabi ko nga po ay ito po yung palay check system. Ito ay isang mabisang sistema ng pamamahala ng palay na nagpapakita ng pinakamagandang teknolohiya bilang K-check. So itong palay check system ay nagmula po ito sa Australia, at from 6 tons naging 10 tons po ang naging ani nila nung ginawa po nila ito sa Australia. Kaya po ito ay inadapt natin dito sa Philippines through Food and Agricultural Organization. So ano po ba ang nilalaman ng K-check na ito? So meron po siyang 9 na K-check kung saan ito po yung pag-aaralan natin. Number 1, yung pagpili ng binhi at variety. Number 2, paghahanda ng lupa. Number 3, pagtatanim. Number 4, sapat na dami ng binhi. Number 5, pamamahala sa sustansya. Number 6, pamamahala sa tubig. Number 7, pamamahala sa peste. Number 8, pamamahala ng ani. Number 9, pinatuyo, nilinis at inimbak ng maayos ang palay. So dito po sa K-check number 1, pagpili ng binhi at variety. So sinasabi po dito na tayo ay dapat gumamit ng mataas na kalidad na binhi at rekomendadong variety. So dalawa po ang ating pagtutuunan ng pansin dito, yung gumamit ng mataas na kalidad na binhi, at ikalawa, ano ba yung rekomendadong variety naman sa inyong lugar. Ayan, so sinasabi po dito na ang paggamit ng dekalidad na binhi ay nakadadagdag ng 5 to 10% na ani dahil ito ay puro. So ibig sabihin yung 5 to 10%, malaking bagay na yun. 5 hanggang 10 sako sa bawat 100 sako. So pag sinabi ko kasing puro, ibig sabihin yung variety nyo, kung talagang siya ay halimbawa ay RC218, 218 talaga yung variety nyo. Walang masyadong halong ibang variety. So halos puro siya. So kakaunti ang halo ng buto ng damo
at ibang variety. O yun ang maganda kapag ka po quality seeds ang inyong ginamit. Puno at pantay ang laki. So ibig sabihin po nung puno, field grains po siya. May laman talaga yung butil niya. Hindi manipis, hindi payat. At pag sinabi naman natin na pantay ang laki, ibig sabihin po nito, kahit pa ang palay ay tingnan natin na iba't ibang variety mukhang magkakapareho naman ang itsura ng palay. Pero kung ang titingin po ay taga NSQCS, na-identify po nila yung itsura, shape ng variety. Ano po? Meron po silang magaling ho yung pagtingin nila. Kaya nalalaman nila kung pure talaga o quality yung binhi na ibibigay po sa atin. So walang peste o sakit na nagmumula sa binhi. May antas ng pagsibol na hindi bababa sa 85%. O kasi po ito sa laboratory, tinetest po talaga nila yan. So dapat ang germination ng palay ay magiging 85% and above. So para po makapasa po sa NSQCS. So 40 kilos na binhi sapat na sa isang hektarya. Totoo po ito sapagkat alam niyo po, kung kikwentahin natin, yung pong isang tundos o isang butil, isang bahi, kapag po ito itinanim natin sa 20 by 20 na distance na pagitan, kakain lang po ang isang hektarya ng mga 6 na kilong binhi. So sobra-sobra po talaga yung 40 kilos. Yan. Napunla, matibay sa sakit at peste. So alam niyo po ito, kaya po ito ay inilatag ng Pilrice sa K-Check 1 kasi po meron po tayong tinatawag na seed grower. So ito pong mga seed grower na ito ay aral, nag-training po sila para mag-provide o mag-produce ng quality seeds. At bukod po sa seed grower, meron din po itong mga seed inspector na sila naman ang nagsusupervise sa mga seed grower kung sa field kung papasa yung kanilang binhi. So doon pa lang sa field pwede nang ma-reject yung kanilang palay na tinatanim. So once na naani naman na ito at napatuyo na, ang seed inspector ay kukuha ng sample sa seed grower at ito naman po ay dadalhin sa laboratory para naman po i-test yung germination test, purity test. Ayan, mga ganyan So doon pa lang po, bago po maging certified seeds, ibang high quality seeds, ay napakadami pong pinagdadaanan ng isang binhi. Kaya nasisiguro po na ito po ay mataas ang kalidad. Ayan, so ito po yung mga iba't ibang kapaligiran sa pagtatanim ng palay. Meron pong upland, merong rain-fed lowland, merong irrigated, merong rain-fed lowland, at saka merong flood-prone. So pag sinabi pong upland, ito po yung lugar na kaitaasan or pwede ring nasa babang lugar, pero madidistinguish natin siya na upland kapag yung lugar na tinataniman nyo ng palay ay walang bands o walang pilapil. So ang tawag po natin doon, upland areas. Yan. So ito naman pong rain-fed upland, ito po yung lugar na may pilapil ang palayan pero sahod ulan. Yan po. At ito naman pong isa yung irrigated. So ito po yung medyo familiar siguro tayong lahat. May patubig po dito. May source ng irrigation. Kaya lang minsan nga ay kulang sa hindi sapat ang tubig. Pero may source pa rin. Pwedeng through NIA or pwede rin namang sa ilog ang source ng tubig o pwede rin sa ilalim ng lupa. At meron naman tayong tinatawag na mga rain-fed lowland o yung mababang area pero mga sahod ulan kasi walang source ng patubig. At meron din tayong tinatawag na mga flood-prone area o yung mga lugar na binabaha naman. So ito naman po yung iba't ibang klase ng tag na meron po. Ito po yung tag na to ang nag-classify kung asan po ang source ng mga seeds natin. Pag sinabi pong white tag, ito po ay galing sa breeder seeds. Usually po ang nag-produce ng breeder seeds ay yung mga
like Pilrice at saka yung mga iba pang mga breeding institution. Ano, yan, sila yung may mandate na mag-produce ng breeder seeds. So kapag po yung breeder seeds ay itinanim, nagigina po siyang foundation seeds. Yan. Ang tag naman po niya ay kulay red. Yan. At kapag yung foundation seeds ay tinanim, nagiging siyang registered seeds na meron namang tag na kulay green. At kapag naman po tinanim ulit yung registered seeds, ang produce naman po niya ay yung certified seeds na meron tag na kulay blue. So usually po, ito pong seeds na may tag na kulay blue, ito po yung napapapunta sa atin sa regular farmer na katulad natin. At yun namang may tag na kulay green, sila naman po ay yung tinatanim ng mga seed grower. Ano po? Ayan, ganun po siya. Pero minsan, nagtanim ka ng kulay red ang tag, bumabagsak sa kulay blue na lang kasi po hindi pumasa sa standard ng NSQCS. Or minsan naman nagtanim ka ng kulay green na tag, ang instead na magi siyang certified kulay blue na tag, hindi rin po bumabagsak, nagiging na lamang siyang good seeds kasi po hindi po pumasok sa pamantayan po ng NSQCS. So ganun po siya, ganun po natin kinaklasify ang mga seeds. Ayan, depende po sa tag. Ayan, okay po. Okay, po. So ito naman po yung pagtataya ng keycheck. So ito yung kailangan natin ma-analyze sa sarili natin kung tayo ba ay pasok sa keycheck number 1. So ang binhi ay maaaring sertipikado ng NSQCS. So ibig sabihin kung tinanim nyo ay may tag na kulay blue, i-check na kayo sa number 1. Ikalwa, ang variety ay kailangang akma sa kapaligiran. Halimbawa, ang variety nyo ay para sa sakahang may patubig ba, sa sahod ulan, sakahang maalat, o pinapasok ng tubig alat. So baka mamaya hindi akma yung variety na itatanim nyo dun sa kapaligiran nyo, ay ekes kayo. Sumasagot sa karaniwang problema sa lugar. Halimbawa, resistensya o kakayahang magtagal sa stress. For example po ngayon, di ba po, meron po tayong El Nino. So siyempre dapat ang tatanim natin ay yung mga stress tolerance variety na matibay sa init ng panahon. Nagpapakita ng magandang performance sa higit 2 season ng field trials. So ibig sabihin nito, kung kayo ay bago sa inyo yung variety, wag nyo agad itatanim doon sa lugar nyo, sa buong area nyo. So magtanim lamang kayo ng mga para sa ilang pitak, para po matest po natin kung adapted ba yung variety na yun doon sa inyong lugar. Hindi po kasi totoo na kapag bago ang variety ay mas mataas sa umani kaysa ron sa mga huling lumabas na variety. So sabi ko nga po sa inyo kanina, napakadami po nating ecosystem dito sa bansa natin. So minsan ang variety na na-produce, yung latest na na-produce, ay pwedeng para sa sahod ulan, pwedeng para sa may patubig, pwedeng para sa upland areas. So ganun po kinaklasify ang pagpili ng binhi. So ito naman po ang listahan ng mga variety natin sa may patubig na palayan, yung mga inbred varieties po natin. Ito naman po yung hybrid varieties. Kung mapapansin nyo, yung mga hybrid variety po, may letter H sa dulo ng number nila. So ibig sabihin, hybrid po yun. Yan. NSEC RC 206H. Ayan, may letter H. Yan, ganun po yung mga variety. At ito naman pong sa sahod ulan, sa lipat tanim, ito po ang mga varieties po natin na nakalista. At meron din po specific para naman sa sabog tanim. So ito po yung sa sahod ulan. Yan po mga variety po na yan. So ito po ay as of December 2023. Ayan, so ito naman po yung variety na pang-upland o katihan. So mapapansin nyo po, pagka upland varieties, ang huling number
sa kanila is add number. Ano po? So halimbawa, PSB RC1, RC3, 5, 7, 9, 11, so hanggang 29. So yun po yung pang-upland variety, kaya po pag nakita nyo yung number ng variety nyo is naka-add number, ay upland varieties po yun. At meron din po tayo para sa malamig na lugar o yung cool elevated, ano. Ito pong mga lugar na ito na malamig, syempre like yung mga sa Cordillera, ano. So PS RC44 hanggang natapos siya nung NSIC RC 566. Yan. So yun po yung mga para sa cool elevated variety naman. So ito naman po yung variety sa maalat o yung mga saline variety o saline variety. Ano, nagsimula po siya PSB RC48, natapos ay NSIC RC612. Ano po? So hindi naman po ibig sabihin kapag ka maalat kahit maalat na yung area nyo mabubuhay ito. So usually po kapag ka ang palay ay pinasok ng tubig alat, nabubuhay pa rin siya, lalo na sa panahon ng pagsusuwi ng mga higit 10 to 14 days na hindi maapektuhan yung performance ng palay po natin. O yan, so ito po yung rekomendasyon upang makamit natin yung K-check number 1. Ano po? Una, bumili po tayo ng binhi mula sa miyembro ng National Seed Production Network o yung mga SEDNet kung mayroon pa ngayon. Pero ngayon po, alam ko, ang mga binhi binibigay lang po ng government through RCEP program at saka iba pa hong mga regular program ng Department of Agriculture o ng Provincial Agriculturist o ng Municipal Agriculturist. Libre lang po itong binibigay. So maaari po kayong magpuro ng binhi gamit ang panuntunan ng K-check. Ano po? So magsagawa ng adaptability trial, 2 cropping bago nyo ipulblast na itanim ang bagong variety. Gumamit po tayo ng binhi na akma dun sa kapaligiran po natin. At magpalit po na tayo ng binhi kada ikadalawang cropping season. Importante ho ito para ma-control din natin yung mga peste at sakit na nandun po sa paligid ng ating palay. Ano? So, yun lamang po, and like, share, and subscribe po sa ating pong YouTube channel.